preparing the food for the homeless. Naka-styro po siya. Yung December 25, then ngayon na naman kami mamimigay pang second batch na siya. Yung bibigyan namin yung natutulog sa mga kariton. Paano sila mabubuhay dun Kasi dun lang sila natulog, ulanan, initan. Ang hanap buhay nila is pangalakal lamang. Yung isa po na interview po namin na sila po ay bunga ng lockdown. So walan sila ng trabaho, pati cellphone, nawalan din sila ng cellphone. So hindi man lang sila makipag-communicate, hindi sila makakommunicate. Mawalan sila ng contact para sa pamilya nila. So mabubuhay lamang sila para sa pangalakal. Everyday nilang pagkain din na nila kukunin. So kung may pagkakataon daw na may magtulong sa kanila para sa kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya, yun ang matutuwa sila doon kasi gusto din nila naman makasama yung kanilang pamilya. Hindi nila alam kung buhay pa ba yung kanilang pamilya. Sa susunod po ay i-interviewin ko po sila para makita din sila ng kanilang pamilya. So masaya dahil the more we share, the more we bless, diba? Alam mo yung makita mo sila na ang saya nila na kumakain. Sabi pa nga ng isang lalaki, "Kuya, may pagkain na tayo. Gising ka na, kakain na tayo para dinner." Alam mo yung masakit na part doon, no? Na isang pamilya na walang makain, matutulog sa kariton. Samantala tayo, marami tayong pagkain na nasasayang lang, tinatapon natin. Yan na, ready na, nakapack na sila lahat. So magmumotor kami na mag-asawa mag-eat. Sa may mga gininto ang puso, handa po kami tumanggap ng yung isi-share po na blessings para din na sa sunod naman na pag-prepare namin ng food, ayan, idagdag po namin yan. God bless us all. Don't forget to share, like, don't skip ads. The more we bless, the more we give, the more we bless.